mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap. Buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha. Bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin. Lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Ang pag-ibig ko sa'yo. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha. Bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin. Lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha. Bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin. Lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay na bawat pintig, alay na bawat paghinga, alay sa'yo. Magandang araw po sa ating lahat! Magandang araw po sa ating lahat! Nabati niyo na po ba ang mga nasa likod po ninyo? Say hello po to the person behind you. Yan, baka po hindi pa natin sila na hello. Yan. God is so good at napakalamig po sa labas. Kahit po ba ngayon? Ngayong oras, malamig pa din? Or kanina umaga lang yun? Thank you, Lord, sa pag-iingat po niya sa bawat isa. At lalong-lalo na po sa buwan po na to na ating topic ay Firm Foundation. Sabihin nga po natin, Firm Foundation. Isa pa po, Firm Foundation. 1, 2, 3, go! Yan, natutunan po natin at may matututunan pa po tayo mamaya na Jesus is our firm foundation. Yung solid rock po ay si Jesus at ang kanyang salita. Amen? At ano po yung nakikita nating verse sa taas natin? Yan, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Amen. Si Jesus po ay firm foundation. Hindi lang ngayon, hindi lang next week, kundi yesterday, today, and forever. Amen. Kaya tayo po tayong lahat. At dahil po si Jesus ang ating firm foundation, hawak-hawak po tayong kamay. Hawak-hawak po tayong kamay, dali. Tayo din po. Tayo po bilang isang body of Christ ay matatag. Tingnan niyo po sa mata yung katabi niyo. Yes! Iisang body po tayo ni Lord. We are family and we are one by God's grace. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. God is awesome in this place. Woo! Here in this house of the great King,
continue to fix our eyes on Jesus, our solid rock. Hallelujah. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power. There is power here for a miracle. Amen. Woo! God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, Lord. Sabihin po natin, I found where I belong. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Dito po tayo. I found where I belong. Amen. We belong here in this family of God. Hallelujah. Say, I found where I belong. Yes, Lord, I found where I belong. I found. Lahat po ng mga kalalakihan, declare. All the ladies that say, I found. With one voice, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for me. Woo! Sin that can set free. Amen. Woo! God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Woo! Amen. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Faithful, powerful, wonderful, Jesus is
Jesus who never changes. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus is worthy of all our praises, church. Let's worship Him. Let's worship Jesus. I-magnify po natin yung pangalan ni Jesus. Sige po, let's give voice to our worship. Let's give voice to our praises. Jesus, Jesus, Jesus who saves, Jesus who cares, Jesus who loves. Hallelujah, Jesus. Walang ibang pangalan kundi ang pangalan ni Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for being so reliable sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Malalapitan ka po namin. Sabi niyo po sa pangako niyo sa Psalm 12:6, pag ang Diyos ang nangako, totoo at maaasahan. Hallelujah! 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 Jesus! Jesus, you're our solid rock. Kaya church, wag na po tayong tumingin sa iba. Let's just look to Jesus. Look to Jesus. Look to Jesus. Whatever need, emotional, mental, psychological, financial, spiritual, physical, relational, let's look to Jesus. Just look to Jesus. He is the same yesterday and today and forever. Hallelujah. Lift your eyes, look to the sun. In the test, in the trial, His grace is enough. His grace is enough. Oh, my soul, remember who you're singing to. Take heart, hold on. Remember who you're singing to. Amen. Yes, Lord. Lift your head, lift your eyes, look to the sun. In the test, in the trial, His grace is enough. His grace is enough. Can you sing that once again? Lift your head. Lift your head, lift your eyes, look to the sun. In the test, in the trial, His grace is enough. Amen. His grace is enough. Oh, my soul, remember who you're singing to. Take heart, hold on. Remember who you're singing to. He's still the Lord Almighty. He's still the King of Kings. He's still the risen Savior, reigning over everything. His name is still the highest. His strength will never fail. His word is everlasting, yesterday, today, and forever. Amen. Yes, Jesus. Yes, Jesus. You're our firm foundation. Hallelujah. Keep the faith and the flame. Don't give up the fight. In the night, speak His name. Hope is alive. Our hope is alive. Once again, keep the faith, church. Keep the faith. Keep the faith and the flame.
Jesus, Jesus, there's no one like you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikaw lang po ang aming maaasahan, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. And you are faithful to the end. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Lord. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Lord. Jesus, Jesus. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is Amen. And I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Kayo lang po. And I will build my life upon. Yes, declare it, declare it. And I, yes, Lord, yes, Lord. And Amen. Once again, just say, and I will build my. Yes, Lord. Yes, Lord. This is my decision. This is my decision, Lord. This is my desire. Hallelujah. I am resolved to trust in you, Lord.
You are our awesome God. Even in this church, Lord, you are our awesome God. And Jesus is our firm foundation. Jesus is the cornerstone of this church. At maraming salamat po, dakilang Diyos, sa katotohanan that we could always trust in you. We could always rely upon your word, Lord. Salamat po, dakilang Diyos, sa katotohanan na may Diyos kami, nakapiling po namin sa bawat aspeto ng aming buhay. At salamat din po, dakilang Diyos, na patuloy na sinasama nyo kami sa pamamagitan ng inyong Holy Spirit, Lord. Nakapiling po namin maging sa sandali ito. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy at patuloy na naranasan po namin na inyong dakilang pag-ibig. And we will continue to build our life, Lord. We will build our lives based on your love, Panginoon, that will cause us always to stand on the strong foundation, Jesus, our firm foundation, na lagi pong that will keep our heart always firm and steady. Salamat po, dakilang Diyos, we always, at ganyan po, Panginoon, amin pong ipinapailalim sa inyong kapangyarihan ang amin pong service for this day, Lord. Continue to work out mightily in the hearts of your people, O God. We also pray, Panginoon, for the preaching of your word, na tunay nga po, Panginoon, that is the need of your people, at patuloy nga po, Panginoon, your word will minister individually and personally sa puso ng inyong mga anak. We will live in this place, Panginoon, punong-puno ng pagpapala na nagmumula sa inyo. Kung merong corrections, salamat po, Panginoon. Kung merong dapat baguhin, salamat po, Panginoon. At salamat po, dakilang Diyos, sapagkat you always give us the freedom to worship you and in spirit and truth. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Patuloy kang madakila at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. 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 Sige po, pwede po tayo makaupo muna. Praise the Lord. Pakitingnan po ang inyong katabi at pakisabi po, magandang araw sa iyo, kapatid. Praise the Lord. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we are the church that follows Christ and makes followers of Christ. Praise God. And ayan po, welcome po again to Marikina Foursquare, and we would like po to grab this opportunity kung ito po ay first time ninyo na makasama po namin ngayong araw dito po sa service po natin. Gusto po namin kayong i-recognize. Sige po, dito po sa right side ko, meron po bang first timer dito banda? Pakitaas lang po ng kamay. Meron po ba? Ayan, dito banda. Okay, dito po sa gitna, meron po ba tayong first timer? Ayan po, si Sister. Good morning po at welcome po to Marikina Foursquare. Ayan. Dito po sa gilid ko po, meron po ba tayong first timer dito? First timer? Okay, wala. Okay, sa lahat po ng mga nanonood po sa ating live stream, kung first time nyo po itong makasama, pakitype lang po dyan, I am new here. And also sa lahat po ng mga regular attendees na po natin, pakitype lang po dyan yung pangalan po ninyo at yung buong pangalan po ninyo. Amen. Again, sige po, pakitingnan nga po ulit yung mga katabi po ninyo. Katabi. Yan. Tapos pakitingin po sa mga ka-church na nandito po ngayon ng mga layo, yung sa malayo. Tingin po kayo sa malayo. Ayan. Ayan. At dahil dyan po, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At I would like to encourage po lahat na pagkatayo po natin, kumamay po tayo, mag-declare po tayo ng blessing sa 7 tao po na nandito po sa church natin ngayong araw. Sige po, bibigyan ko po kayo ng 30 seconds para po makapagkamustahan. And also, we'd like to encourage din po lahat po, pagbalik po ninyo, pwede po tayong mag-adjust dito sa harap. Amen.
Praise God. Ayan po, sige po, pwede po tayo mag-adjust sa harap. Amen. And we would like also to acknowledge po si Kuya Dino Sobrepeña. Saan po siya? Ayun, welcome back po. Praise the Lord. Ayan. Praise God. Papa po siya ng ating gwapong drummer po dito. Okay? So ayan po, again po, would like to encourage lahat po ng mga nandyan pa po sa likod. Pwede pa po tayo mag-adjust. Marami pa pong bakante dito sa harap. Okay? Para hindi din po kayo madisturbo mamaya kapag mayroon pa pong dumating. Amen. Ayan po. Darako po tayo sa ating mga announcements. Kanina po, okay, meron pong UFW at saka UFM, tea time at saka kapihan. Okay, sa next week po, we would like to encourage po lahat po ng UFM at UFW, pwede po kayong magstay or kapag after first service or pumunta po ng maaga para po sa fellowship kasama po ang ating mga kapatiran sa department po ng UFM and UFW. Okay, and pakisabi po sa inyong katabi, merong online prayer cell ngayong Wednesday. Okay, isa pa po, merong online prayer cell ngayong Wednesday. Ayan. Praise God. Last faith night po, we had a really good time po with the word and also po praying po. And we really like to encourage po everyone po na makapa-attend po sa faith night and also ngayon pong OPC. Meron pong link na lalabas sa Facebook po natin ng stream. 6:30 po yan at pwede din po mag-pray po tayo doon, mag-testimony po kayo doon at makinig po tayo ng salita at manalangin po tayo. Amen? Praise God. And ito po, sa lahat po ng mga kabataan, sa February 11, meron po tayong Salt and Light. Abangan ninyo kung anong gagawin natin next month sa ating Salt and Light. And also sa lahat po ng mga kabataan and parents, kung meron kayong mga kaibigan, mga anak, we would like to encourage you po, na-encourage nyo po silang umattend po dito sa Salt and Light po natin. Okay? And also sa February 11 po, 9 a.m. to 1 p.m., magkakaroon po tayo ng blood donation. So, meron pong pupunta dito na mag-a-assist po sa atin para dito. And reminder po na sa February 10 ay matulog ng maaga, okay? Para hindi mataas ang blood pressure kinabukasan. Okay po ba yon? So magpahinga po, okay? At ito po ay again, sa pamamagitan po nito, we can reach other people and yung community po natin to help. Amen po ba? So again po, February 11, meron po tayong blood donation. Every year po, ginagawa po natin yan. And also, sa lahat po ng mga nakapagpa-water baptism na, pwede po bang taas ang kamay? Ayan. Tapos na pong i-baptize. Tapos na i-baptize sa water. Okay, mukhang konti. Okay, so ibig sabihin, this coming February po, okay, magkakaroon po ng water baptism na kung hindi pa po kayo nakakapagpabaptize. Okay, ito po ay declaration po ng inyong pananampalataya, ng ating pananampalataya sa pagsunod po sa ating Panginoon. Ito po yung symbolizing na nilulublog po tayo sa tubig at para po pag-reason po natin, tayo po ay nilinis ng Panginoon. Symbolizing po, but it's very good na opportunity po para ipakita po sa mundo na tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. So again po, kung kayo po ay willing po at gusto pong magpa-water baptism, magpa-water baptize, lapit lang po kayo kay Pastora Glo. Siya po yung kanina na nag-opening prayer po. Okay, and also sa lahat po ng member, sa lahat din po, we would like to encourage you na meron din pong membership 101 sa February 25. So last week po nagkaroon ng family meeting, lahat po diniscuss patungkol po dito sa church, anong nangyayari sa church at ano yung mga mangyayari po this coming year dito po sa church po natin. So kung hindi pa po kayo official member at gusto niyo na pong magkaroon po ng home church talaga dito po sa Marikina, we would like to encourage you po, hanapin niyo po lang po ulit si Pastora Glo at magpa-interview lang po kayo para po sa Membership 101. Amen? And also sa lahat po ng FYC, meron pong Alab 3. Okay? So Alab 3 po ito sa lahat po ng young couples or sa mga married couples na rin po. Okay? And also sa mga bago pa lang na mga couples. February 25, meron pong Alab 3. Abangan nyo lang po kung ano ang further details po dito. Amen po ba? Pakitingnan nga po ulit ang inyong katabi. Ayan, sabihin mo po, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligaya tayo at nandito tayo ngayon sa ating panambahan. Ano po? Lahat po ba nakapag-breakfast na po? Hindi pa lahat. Sa umagang ito po, sabi ko nga sa sarili ko, nung binigay itong sa akin, mas gusto ko yata mag-calculator na lang, mag-compute. But it's an opportunity for me na nandito po sa inyong harapan. No? Para mag-encourage sa inyo, ano bang ibig sabihin ng tithing? For me, ang tithing is an opportunity and a responsibility as a Christian para sa pagbigay, yung blessings na binibigay ng Panginoon sa atin. So there are apat na verses na 2 from Old Testament tsaka 2 sa New Testament. The first one, yung sa Deuteronomy 14:23. Yung dalhin mo yung ikasampung bahagi ng iyong pinagkakitaan sa bahay ng Panginoon Diyos. At yung walang kakupas-kupas na sinabi ni Kuya Roy, yung Malakay 3:10, ganun din. So, yung 10 folds po ng ating blessing, ibalik po natin para magpalago pa rin po, no? Tapos po, yung sa New Testament, yung Acts 20:35, it's better to receive than to give. Ano po? Tapos po, yung ito yung sa akin, yung reflection ko po kahapon. Yung 2 Corinthians 9:6-8. Remember, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, ibig sabihin, yung buong puso mong ibinibigay ito. Ano po? Tested po ito simula pa nung naging OFW ko at saka nung bumalik na po ako. Yung isang blessing before the end of December 2023, we never expect na mapopromote si Jet as master teacher sa kanyang school. So it's one of the blessings that we have. So I praise for that. The second blessing is nung umuwi po ako dito, hindi ko alam na anong gagawin ko after maging OFW. And I was blessed na nagkaroon ng opportunity makapag-work again. And doon sa travel ko, for almost 3 years na ako nandito. 5 years and 3 years na ako dito sa company to sa Accenture. Last Wednesday, I was being chosen to be one of the awardee out of thousands of employees doon po sa process na in 3 years, sabi ko, sa edad kong ito, nakikipaglaban ako sa mga more 25 years old, 30 years old, pero it's not me, it's God was giving us the blessings. So, ang challenge ko po sa inyo ngayon, as I pray na keep the faith. Keep the faith. As we travel to 2024, keep the faith. Kasi we have a lot of projects to do, and yung vision ni Pastora, if I may recall, yung nandito kayo nung meeting sa members, yung present ni Ate Rose, never expected na from 2021-22, tapos nag-jump to something big, more than doubled. No? Pero nung 2023, medyo slightly bumaba. Pero still, yung goodness ng Panginoon nandiyan. You know bakit? Because you are the church. You are being blessed, kaya tayo umaabot sa ganitong So yung binibigay ng Panginoon Diyos ngayon, yung project na sa church, hindi po imposibleng mangyari yun. So, kung dala nyo po yung inyong tithes and offering right now, let's pray po, Panginoon Lord, mga deacons po. Salamat po, God, sa pagkakataong ito na may bahagi po namin ang blessings na binigyan niyo po sa amin. Kakurampot nga lang po yung hinihingi nyo, pero yung tumbas po nito, yung biyayang binibigay nyo, yung hindi nga kami magkasakit, isang blessing na po yun. Lord?
At salamat din po, Panginoon, sa mga trabaho, sa mga negosyong pinapalago nyo, at sa projects po na gaganapin po ng church. Alam po namin na hindi nyo kami pababayaan. Maging kalakasan po ito sa bawat isa ng member ito. I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. As we are collecting our offerings po, let us hear the message of the Lord through this special song number from Sister Charmaine Rivera, direct from Dubai, from the Middle East. Good morning. It has been a while that I've been in this stage. So before I start, I just wanted to say something because the Holy Spirit just prompted me to say this. When I was sitting there during the first service, hindi ko po alam bakit napatingin ako dyan. But I just realized that whatever you've been through, if you feel that the pain is too much, or if you've been struggling for a while, or you feel that you're abandoned or anything negative about yourself, just remember kung saan po tayo nanggaling. Let's go back to where we came from. So, ayun po yung na-realize ko dito because every time for 26 years, I've been seeing this. And grabe yung goodness ni God. So, if I may ask you, every time that you come to the church, when you enter the sanctuary, if you are feeling those that I have mentioned a while ago, just look at this. And remember that you have an unchanging God. That's it. Thank you. Wish it could be easy. Why is life so messy? Why is pain a part of us? There are days I feel like nothing ever goes right. Sometimes it just hurts so much. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart. I'm not gonna worry, I know that you've got me right inside a palm of your hand. Each and every moment, what's good and what is broken happens just the way you plan. You are here, you're real. I know I can trust you, 'cause even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart, and I will run to you and find refuge in your arms, and I will sing to you 'cause of everything you are. You steady my heart, you steady my heart, even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart, you steady my heart, you steady my heart.
I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. I'm not gonna worry. I know that you've got me right inside the palm of your hand. Thank you so much. Amen. Amen. Thank you. Praise the Lord. God bless you, Ate Che. Ingatan ka ni Lord sa iyong pagbalik sa Dubai. Magkita tayo doon by faith. Alright. Oh, salamat sa Diyos. Kanina po sa additional testimony ko lang sa giving na po, parang ma-inspire lang po kayo. Kanina sabi ko sa first service, wala akong pa-offering kasi alanganin yung araw. Parang kumbaga naubos na, tapos may inaabonohan kasi akong national event na hindi pa ako binibigyan ng national event ng pang-abono. O di sige, yun. Di sarili mong pera. So naubos siya. Eh, syempre, desire ng puso mo magbigay ng Lord. Saka sabi ko kanina first, by faith. Maggagawa ako ng envelope. Lalagyan ko ng pastor kay 1,000. By faith yun. By faith yun. Kahit wala. Tapos pagbukas ko ng bag ko, nakalimutan ko, meron pala akong love gift kahapon dun sa Bible quiz na ganun ding amount. Tapos, ang galing mo talaga, ang bilis-bilis mo talagang mag-grant ng naisin ng puso. No? Kaya sobrang happy lang ako kay Lord kanina. Tapos natempa ako bilang tao, 500 lang bibigay ko para may 500 daw. Hindi, sabi ng mamala na Espiritu, 1K kaya yung yung nilagay mo dyan. Mapapalitan mo pa. Ayan, binigay ko na lahat. Kaya, I'm happy po na pag sumunod talaga sa Panginoon, pag talagang by faith, do you act on these things, yung sinabi ng Panginoon. Yeah, thank you, Lord, for steadying my heart. Okay. Our speaker for today is a full-fledged man. Full-fledged sa lahat ng bagay. Dapat full-fledged, isa lang dapat ang pinag-aasikasuhan mo. Pero siya hoy, full-fledged sa lahat ng bagay. Full-fledged accountant po at bookkeeper po ng ating pong Metro Manila North District. Okay, kasi executive secretary po namin siya kasi nga sa minutes of the meeting po. So at the same time, siya rin po ay pastor po natin dito bilang Christian Education Pastor. Okay po, at siya ho nag-aasikaso ng mga materials ng mga children natin dyan. Papakain, sino mga kumikilos dyan. So siya po yan. Okay, not only that, he's also a full-time student at Asian Theological Bible Seminary. At nagma-masters po siya. So paggabi naman po yan, And at the same time, sabi ko nga, dati, estudyante ko lang siya sa music. Hindi ko nga alam kung pinasa ko siya sa music. Pero malamang pinasa ko naman. Bihira ako magbagsak. Hindi ako nagbabagsak. So, pero faculty ko na po siya and he's teaching many subjects. No po. At the same time, okay, siya din ho ay full-fledged husband to his wife, very dear Ate Gladys, who needs to stay at home because of that baby. So may the Lord continue to protect that baby in the womb. And at the same time, he's also a doting father nga sa kanilang magiging anak na Ba? Tama. Confirm ko lang. Yan. Okay po. Kaya marami po siyang ginagawa. Okay. Marami pong he has a full plate po. But thank God, we have him today to speak to us the message of the Lord. Continuing on our series, Firm Foundation, let's give pang-encourage na clap sa ating pong pastor, Pastor Martin Valenzuela. Thank you po. Tinanong ko po yung first service kanina kung gusto po nilang malaman kung pumasa ako sa music. Hindi ko na po kayo tatanungin. Yan. Sige po, magandang araw po sa inyong lahat at sa inyo po na nasa live stream. Magandang araw, magandang gabi, kung ano man pong oras nyo po maabot ang mensaheng ito. So pakingitian nyo naman po ang inyong mga katabi.
At pakibate, maligayang January 48. Kasi napakatagal po ng January. Ano po? Yan. Yan. Sobrang haba. At bukas, January pa din. Yan. So, pero salamat sa Panginoon kasi January to December, faithful po ang Panginoon. Yan. So, nabanggit po ni Ate Cheche kanina, no? Ito pong Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Malit pa ako nandun din sa lumang church. Nakikita ko na din po. Same na same po ito. Tapos, staple po yan sa lahat ng Foursquare churches. Saan man po kayo magpunta sa Pilipinas, makikita nyo po yung verse na yan. And it's a very reassuring verse because we know that the God and the Word na binabasa po natin dito is the same yesterday, today, and forever. So kung ano yung sinabi ng Panginoon dati, kung sino siya dati na nababasa natin dito, hanggang ngayon na mapapakinggan po natin, hanggang bukas po at sa mga susunod na araw na makakasama at maririnig po natin siya, siya rin po yun. He's the same yesterday and today and forever. Let us pray. Father, we thank you for this opportunity, Lord God, to hear from you once again. Boses mo lang po, Panginoon. Tinig mo lang po, Panginoon. Walang iba. Take away all the distractions, Lord, and give us the wisdom at isang heart na matabang lupa, Panginoon. Ready na tumanggap ng iyong salita. Mamumunga ang salita, Panginoon, na aming tatagapin. 30-fold, 60-fold, 100-fold, Lord God. And it will be a blessing not just to us, but to all the people na nakakasalamuha po namin. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging lahat ng nakikinig sa kanila mga screens, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Survey lang po, since nasimulan po natin ng January, I would like to know lang po, sino po ang may dalang physical Bibles? Pakitaas po ninyo ang inyong mga Biblia. Proud at mataas na mataas. Sige po. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 37, 38, 44, 49, 50, 51, 52 kasama po ako. Hindi ko po alam kung nakuha ko lahat pero may 52 po tayo. Praise the Lord. Mas mataas po ba noong nakaraan o mas mababa ngayon? Yan, mas mababa po ng kaunti pero tuloy-tuloy lang po natin kasi po buong taon po natin tong gagawin. Ready po ba kayo doon? Buong taon po tayo. Magbubukas ng Biblia. Because if we believe that this is our firm foundation, dadalhin po natin to palagi. Amen po? Okay. So, simulan na po natin ang ating mensahe. Just before Jesus left the earth for heaven, He left us with a very important mission. So, alam naman po natin ito. Ano po? Hindi na po ito bago sa atin. And we call this the Great Commission. Matthew 28:19-20, ang sabi po dyan, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Marami na po ang naging pag-aaral po natin sa verses na ito, lalo na po kung kayo po ay naging bahagi na ng ating discipleship process. Sino po dito ang bahagi na ng discipleship process natin? Sige po, mentor kayo yung tinuturuan, nasa care circle po kayo, member kayo ng care circle, sige po, taas niyo po ang kamay niyo. Yan, so somehow, alam na po natin ito. Kung kayo po ay nakadalo na sa mga boot camps, narinig na po natin to, nag-undergo sa OSL, at sa iba pang mga trainings natin dito sa church, familiar po tayo sa verse na yan. But allow me to reiterate the main message of this verse once again. Ang pinakabuod po ng passage na yan ay ganito. As we go, we make disciples. Ulitin ko po, as we go, we make disciples. Habang ginagawa natin ang ating araw-araw na gawain, habang tayo ay pumupunta sa mga dapat nating puntahan, gawin nating disciples ang mga taong nakakasalamuhan natin. So that's the main message of the verse. At ang ibig sabihin po ng isang disciple ay isang tapat na mag-aaral at tagasunod ni Kristo.
Yun ang mission na iniwan sa atin ni Jesus bilang mga mananampalataya. Think of it as a last will and testament sa konteksto natin bilang tao. Ano po? Kung sobrang halaga nung passage nito, kasi para itong last will and testament niya bago siya pumunta sa Ama. This command is so important that it was mentioned, though stated differently, in the other Gospels and the Acts. Sa Mark 13 verse 10, ang sabi po doon, and the gospel must first be proclaimed to all the nations. Sa Luke, ang sabi, Luke 24:44 to 49, though I'll read 47 lang po. And that repentance for the forgiveness of sin should be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. Magsisimula lang sa Jerusalem, but to all the nations. John 20, verse 21. Jesus said to them, peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you. And sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Iba-iba man po yung pagkakasabi, pero isa lang po ang tinutumbok po ng mga verses na yan. We preach, we teach, we are being sent, we witness in order to disciple the nations. So hindi lang po para sa atin, para din po ito sa iba. The title of our message for today is Push the Boulder Up a Hill. Yan. Ito po ay isang idiomatic expression which means doing a task that is almost impossible. Paggawa ng isang bagay na halos imposibleng mangyari. Halos imposibleng gawin. Pag sinabi po nating boulder, yan, isang malaking tipak ng bato. Actually, hindi lang siya malaking tipak ng bato. Napakalaking tipak ng bato na hindi kayang buhatin at tibagin ng isang tao. Hindi siya madaling galawin at lalong hindi madaling itulak. Kagaya po nitong picture na ito, ng image na yan. Sobrang laki, yung bigat niya, higit-higit pa dun sa nagtutulak. Yung laki, higit-higit pa dun sa nagtutulak. Sobrang hirap po nung isang gawain, ang tawag po dyan, pushing the boulder up a hill. In the past weeks po, sa series po natin na Firm Foundation, nakilala po natin si Jesus bilang ating batong sandigan. Kahit pa sa rock bottom situations ng buhay natin, siya pa rin ang ating solid rock. Binigyan tayo ng tagubili na ipakilala din natin siya sa iba bilang isang malaking bato na maaari din po nilang sandalan. Ang utos ni Jesus, ibahagi natin siya bilang solid rock sa ibang tao para maging solid rock din siya ng iba. Pero sa totoo lang, madali ba itong gawin o mahirap? O ang mas magandang tanong po, posible ba itong gawin o hindi? Kaya po ba nating gawin yan? Posible ba yan? Tanungin po natin si Pastor Titus. Yan, meron po ba tayong Titus sa kalagitnaan? Yung Titus na kilala ko nasa Children's Church pa po. Yan. Someday baka maging Pastor Titus. Yan. Pero pag-usapan po natin si Titus. So we will have a running commentary on the book of Titus. So if you have your Bibles with you, please open with me sa book of Titus. Yan. Kung hindi nyo po makita, sa Bible ko po kasi nasa page 1215. Hindi ko po alam sa Bible po ninyo. Yan. Pero ang Titus po nasa bandang dulo ng New Testament. Yan. Katabi ng Philemon, katabi ng 2 Timothy. Okay. Kung nabuksan nyo na po, simulan po natin. First point, the weight of the mission. The weight of the mission sa chapter 1. Bago po tayo mag-dig deeper dun sa ating pag-aaral ngayong araw, allow me to introduce Titus. Wala pong masyadong background na ibinigay tungkol kay Titus, bukod sa siya po ay isa sa mga minentor at tinuring na son in the faith ni Pablo sa chapter 1, verse 4. So siya po ay son in the faith ni Pablo, parang si Timothy din siya.
isa po siyang Gentile, isa siyang Hentil. Ibig sabihin, hindi siya Hudyo, hindi siya bahagi, hindi siya kasama sa lipi ng mga Hudyo. At ilan po sa mga areas kung saan siya nag-ministry ay ang mga Gentile areas din ng Crete, Corinth, at Dalmatia. So doon siya pinadala. Doon ang area of ministry niya, sa Crete, sa Corinth, at sa Dalmatia. Pero sa Book of Titus po, primarily nandun siya sa Crete. Iniwan siya ni Paul sa Crete para ayusin at i-organize yung church at mag-appoint ng mga leaders sa bawat bayan, sa mga house churches doon sa lugar na yon. Mababasa natin yan sa chapter 1, verse 5. So, nilagay siya doon ni Pablo, iniwanan siya doon ni Pablo, ikaw na bahala sa mga churches dyan, maglagay ka ng mga leaders, ayusin mo, i-organize mo. Ang kaso, sobrang challenging po nung ministry ni Titus sa Crete. Kasi hindi maganda yung reputation ng lugar na yon. Notorious po sila, kumbaga. Sabi sa Titus 1 verse 12, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Sa Pinoy version po, mismong taga-Crete at sariling prophet na nila ang nagsabi, sinungaling ang mga Cretans, asal hayop sila, tamad at patay gutom. Nakakatawa pa po kung babasahin niyo yung karugtong na verse. Sabi po ni Paul, totoo yan. Kung English yung Bible nyo, this testimony is true. Tignan niyo po yung katabi nyo. Hindi po sila yan. Wala pong ganyan sa J-Clam. Yan. Pero, may mga ganyang tao po talaga. Ayun po yung description sa mga Cretans. At sa ganong klase ng lugar po, nilagay si Titus para maging ministry assignment niya. Na-imagine niyo po yung mga tao habang sinasabi natin, mga asal hayop, mga patay gutom. If this is the case for Titus, madali o mahirap ang mission na binigay sa kanya ng Panginoon. Grabe yung lugar ng Crete. Nakakatakot naman mag-church doon. Nakakatakot mag-church plant doon. Yung lugar na, yung mga nasa paligid mo doon, ang hirap. Parang hindi po sila madaling abutin ng gospel. Yung mga problemang kagaya po nito, ito po mga external challenges ng ating mission. May mga tao po kasi resistant po talaga sila sa gospel. Hindi sila madaling dalhan ng salita ng Diyos. On the way ka pa lang, papunta ka pa lang, lalo na kung na-experience yun na po sa visitation ministry, ano. On the way ka pa lang sa pinto nila, pinagsasaraduhan ka na. Hiningitian mo nga lang, sinisimangutan ka. Yung iba, kukutsain ka pa. Yung iba, sisindakin ka. Yung iba, welcoming naman. Kaso, tagay ka muna. Ayan, ganyan. Yung iba, aabusuhin ka. Magkakaiba po ang pagtanggap ng mga tao sa mga lingkod ng Diyos na nagdadala ng gospel sa kanila. So madalas po naming illustration, madalas naming kwento ni Brother June kasi na-experience namin together. Minsan po sa isang mission work, magka-partner po kami, house-to-house evangelism sa Pangasinan. Habang palapit po kami dun sa bahay, palakas ng palakas yung taga nung lalaki sa binabalatan niyang buko. Nakakakaba po yun, nakakatakot po. Buti na lang, malalaking lalaki kami ni Brother June noon, mga panahon na yun eh. Yan. So Titus 1 verse 10 to 11, marami kasing matitigas ang ulo at nanloloko. Kung ano-anong sinasabi nila, lalo na yung ibang galing sa religion ng mga Jews. Wag na dapat silang pagsalitain kasi ginugulo nila yung mga pamilya sa mga tinuturo nila na di naman dapat para lang kumita sila ng pera. Sa ministry, hindi po mawawala yung mga detractors, mga bashers. Sabi nga ni Pastor Akay, may mga bashers po siya. May mga naninira po sa atin as we do the work of the Lord that God has called us. Minsan pa nga, yung mga naninira, kakilala natin, malapit sa atin. But we do not lose heart. Patuloy lang po tayo sa ating paglilingkod. Sabi nga sa kanta ni di ba? We are in the palm of God's hands.
Pero bukod po sa mga external challenges po nito, may mga internal pressures din po pagdating sa missions. Since nasa district office po ako, somehow medyo nalalaman ko po yung mga most pressing concerns ng ilan sa mga churches po natin. Unang-una po dyan, yung demand pagdating sa budget. Hindi po madali ang mag-put up ng gawain, lalo na tapos wala ka pang pamasahe papunta doon. May mga churches po tayo, mas malaki yung operational expenses po nila kaysa doon sa pumapasok sa church. At kung buwan-buwan mangyayari yun, talagang negative po ang mangyayari sa financial report ng simbahan. Kaya, napipilitan yung pastor na magpaluwal ng sarili niyang pera para lang po magpatuloy yung gawain. May nagkwento pa nga po sa akin na experience niya na hindi talaga siya tumatanggap ng allowance. Pastor po ito, for how many years? Hindi siya nakakatanggap ng allowance. Gustuhin man ng church pero wala talaga. Tapos ang taas pa ng expectations ng mga members. Nalalagay po yung mga pastor at ang kanilang mga pamilya sa posisyon na kailangan mukha silang perfect at lagi silang masaya. Kahit na mabigat po yung boulder na pasan-pasan nila. Na-imagine niyo yung picture kanina, may tulak-tulak silang boulder. Yung ministry boulder. Yung mission na boulder. Tapos kailangan mukha silang masaya at hindi nahihirapan. Yun yung gustong i-project ng ibang tao sa kanila. Yun yung pressure sa kanila. The weight of the mission is heavy. It is like pushing a boulder up a hill. Mabigat na nga yung boulder, yung mismong gawain, tapos yung mga taong sinisikap nating abutin, may kanya-kanya din pong buhat na bato yan. Kaya hindi lang po mabigat, sobrang bigat. Kung leader po kayo, kung kayo po ay leader on your own, maiintindihan nyo po ito. Sinisikap nating lumakas yung pananampalataya ng CC member po natin, nung mini-mentor natin. Pero may pagkakataon po, sunod-sunod din talaga yung dagok na dumadating sa buhay po nila eh. Gusto man natin na unahin nyo naman yung gawain ng Panginoon. Pero paano nga naman kung hindi sila sigurado sa susunod nilang kakainin sa mga darating na araw? Hinahamon natin sila na itaas nila yung level ng pagsunod. Pero paano sila susunod kung malakas din yung impluwensya ng mundo sa kanila at nahihirapan po silang tumanggi? We want to bring the people to the Lord, pero meron po silang ibang priorities. Sila po yun, yung mga gusto nating abutin, may hawak, may bit-bit na boulders. Kung hindi man sila yung pumupuhat ng boulder, baka naman tayo po ang may kabigatang daladala. Kaya masasabi po talaga natin, hindi talaga madali ang gawain ng Panginoon. Christianity is not a walk in the park, but an uphill march with cross on our back. It is not just about us singing songs, clapping our hands, greeting one another with smile on our faces. It is about worshiping when we are in pain, obeying when we are in doubt, and giving when we do not have enough. Sa John 16 nga po, kahit si Jesus nung Last Supper, makailang beses po niyang binanggit sa mga disciples niya na hindi magiging madali ang paglilingkod nila, lalo na po kapag umuwi na siya sa Father. Si Paul, ang paalala niya kay Timothy, excuse me po. Si Pablo po, ang paalala niya kay Timothy, 2 Timothy 3:12, sa totoo lang, papahirapan ang lahat ng gustong mamuhay ng matuwid dahil sumusunod siya kay Christ Jesus. Ang hirap po ng mission, ano? Pero mabuti na lang po, hindi tayo matatapos sa unang point. Kasi kung hanggang dito lang po yung mensahe tapos titigil na po tayo, ayoko na lang maging Kristiyano, hirap. Baka tumigil na lang po tayo sa pagsunod. Baka hindi na rin natin pagsikapan na gawin yung mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon. That's the weight of the mission. Second point, the worth of the mission.
ang kahalagahan ng mission. Kung sa chapter 1 ng Titus, ang instruction po ni Pablo kay Titus, humanap ng mga karapat-dapat na leaders at i-correct ng may wisdom ang mga nanggugulo sa church, sa chapter 2 naman po, binigyan po siya ng instruction kung ano yung dapat gawin dun mismo sa mga taong nasa loob na. Nagbigay po ng standard si Paul ng mga pamantayan para sa mga matatandang lalaki, sa mga matatandang babae, sa mga mas batang lalaki, sa mga mas batang babae, at maging sa mga alipin. Napansin niyo po kung titignan niyo sa mga Bible niyo, para po yung mga standards na to na binigay ni Pablo, para lang din po sa atin yan eh. Para sa mga UFM, sa mga UFW, hindi ko po sinasabing matatanda, sila yung nauna, ano po. Sa UFM, sa UFW, sa mga FYC, sa mga empleyado. Tandaan po natin, ang grupo ng mga taong ito, hindi po sila mga tagalabas ng church. Nasa loob na sila ng church. Sila po ay members na ng church sa Crete. At bilang bahagi ng church, may ine-expect po sa kanila. At ang susi para magawa ng mga grupong ito, yung ine-expect sa kanila, mababasa po natin sa Titus 2 verse 1. Ang sabi diyan, pero ikaw, Titus, ituro mo kung ano yung ayon sa tamang teachings. Sa English version po, ang sabi, right doctrine. Right doctrine. So dapat, tama ang doctrine natin sa loob ng church. Pero hindi lang tamang doctrine ang kailangan para magawa yung mission. Sa Titus 2, verse 7 to 8, dapat maging example ka ng magandang ugali sa lahat ng bagay, maging tapat ka sa pagtuturo mo at seryosohin mo yun. Gumamit ka ng mga tamang salita na hindi mapipintasan. Pag ganun, mapapahiya ang mga kaaway mo kasi wala silang masasabing masama tungkol sa atin. So it's not just about having the right doctrine. It's also about having the right living. Tamang pamumuhay. Tamang doktrina at tamang pamumuhay. Pag pinagsama po natin itong dalawang to, magkakaroon po tayo sigurado ng bunga sa lahat ng ating pagpapagal. This is what the Lord wants us to work out sa ating mga buhay. Pero bakit nga ba worthwhile? Bakit nga ba kapaki-pakinabang na gawin natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon? Ano bang mapapala natin? Unang-una, because the grace of God has been revealed. Titus 2:11, pinakita na ng Diyos ang sobrang kabaitan niya para maligtas ang lahat ng tao. Sa ESV po, for the grace of God has appeared. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa kanyang sobrang kabaitan, may dumating na kaligtasan para sa ating lahat. Hindi po dumating yung kagandahang loob ng Diyos kasi may nagawa tayo para sa kanyang mission. Dahil gumagawa tayo para sa kanyang mission. Hindi dahil sa good works natin kaya tayo tumatanggap ng grace ngayon. Baligtad po. Gumagawa tayo ng mga mabubuting gawa ng good works natin kasi the grace of God has appeared to us. Pinakita na ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin. Kaya po worthwhile o kapaki-pakinabang na gawin natin ang pinagagawa ng Diyos dahil na rin po sa kagandahang loob na nagmumula sa Kanya. So it's not about us. Response na lang po natin ito sa kagandahang loob na ini-enjoy natin ngayon. Para po tayong may napakalaking utang na hindi natin kayang bayaran. Tapos may nagmagandang loob para tubusin po tayo dun sa kaihiyan. Ano magiging response po natin para maipakita na nagpapasalamat po tayo sa nagbayad ng napakalaking utang po natin? Actually, ganito naman po talaga yung nangyari sa atin, hindi po ba? Tinubos tayo ng Diyos sa kasalanang hindi natin kayang bayaran kailanman. At yung pagsunod na meron po tayo ngayon na ginagawa natin sa Kanya, hindi po yun bilang kapalit
kundi bilang pasasalamat lang po sa ginawa niya para sa atin. The reason why Titus labors in discipling the church in Crete, because the grace of God has appeared. Kaya siya nagpapagal para magturo sa mga Cretans na ito. Kasi nakita niya yung kagandahang loob ng Panginoon. Tayo po, paano po tayo nagre-respond sa sobrang kabaitan, sa grace ng Panginoon na ipinakita sa atin? Pangalawang dahilan kung bakit kapaki-pakinabang na magpatuloy tayo sa ating mission, because lives are being transformed. Titus 2 verse 12, ang kabaitang yon, the grace of God, ang nagturo sa atin na talikuran ng buhay na hindi makadiyos at ang mga masasamang pagnanasa natin at mamuhay tayo dito sa mundo na may self-control, laging gumagawa ng tama at acceptable sa Diyos. Bago po i-baptize yung mga bagong mananampalataya sa isla ng Madagascar, tinatanong muna sila kung bakit nila naisipan na maging Kristiyano. Ang sagot nila usually, dahil po kasi yan sa pagbabagong nakita ko dun sa mga ugali ng mga kakilala ko. Yan, usually ganyan ang sagot ng mga new converts dun sa Madagascar. I knew this man to be a thief. That one. That one was a drunkard. Another was very cruel and unkind to his family. Now, they are all changed. Nagbago na silang lahat. Yung dating magnanakaw, honest man na. The drunkard is sober and respectable. Aka nang makikitang bakas sa kanya. And the other is gentle and kind in his home. There must be something in a religion that can work such changes, sabi niya. There must be something in Christianity para baguhin yung mga taong ito. Sa ating pagsunod sa Diyos, sa paggawa natin ng kanyang mission, bilang isang iglesia, alam nyo po, nasa front lines po tayo ng himalang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng mga tao. Ulitin ko po, nandun tayo sa VIP seat. Nasa front lines tayo. Naniniwala po ba kayo na hanggang ngayon, the Lord is still in the business of changing lives? Ako po, naniniwala po ako dyan. Kasi I have seen some of my high school classmates encountering Jesus. And sorry po Lord, yung mga hindi ko inaasahan. Di po ba? Kayo rin po, alam ko may mga ganyan din po kayo mga kwento. Yung mga dati na inisip nyo parang iba yung ugali niya dati, pero ngayon actively nagpo-post sa social media tungkol kay Jesus. Mas active pa nga po sa atin eh. Mas maboka pa sila kaysa sa atin. Mga kamag-anak na dating sugarol at mabisyo, nagbabagong buhay. Dating walang direksyon, nagkakaroon ng pag-asa. Mga taong laman ng kalsada, ngayon laman na ng iglesia. Napakasarap po sa pakiramdam na maging katuwang ng Diyos sa pagkilos niya sa buhay ng mga taong nais niyang makasama sa pamilya niya. Kaya gayon na lang po yung instruction ni Paul kay Titus na i-disciple niya yung church ng Crete kahit na yung description sa kanila, di ba? Kasi darating ang araw sa tulong at biyaya ng Diyos, magkakaroon ng transformation sa buhay ng bawat isa sa loob ng church. Napakagandang makita na ang bawat isa ay gumagawa ng tama at acceptable sa Diyos. Gusto niyo pong ma-experience po yun, di po ba? You don't want to miss that happening sa generation po natin, tama po. Yung makikita mo, yung mga bata na dating pasaway, habang lumalaki sila sa Panginoon, habang tinuturuan natin sila, sila naman po yung actively maglilingkod sa church. Yung mga bisita po natin na dinadala natin, hindi tayo nagsasawa na mag-invite. Darating yung araw, kasama na po natin silang nagsaserve. Maging bahagi po tayo ng gawain ng Panginoon. Makiisa tayo sa kanyang mission. And right before our eyes, we will see lives being transformed. Ang sarap po sa feeling nun. Nakikita ng mga mata mo yung pagbabagong ginagawa ng Panginoon sa buhay ng mga tao. At pangatlong dahilan kung bakit worthwhile na gawin ang mission ni Lord, because good works are multiplied.
Sa Titus 2:14, binigay niya ang sarili niya para palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo para maging sariling bayan niya na masigasig gumawa ng mabuti. Maganda po ito sa English. Gustong-gusto ko po ito. Nasulat ko to dun sa Pinoy Devotional. May entry po ako tungkol dito. A people zealous for good works. A people zealous for good works. When we say people, isang tao lang ba to? Sabihin marami. Collective. And in the context of the Church of Crete, ang goal po ng Panginoon na hindi lang po si Titus at yung mga leaders na inappoint niya ang gagawa ng mabuti, kundi ang lahat sa loob ng church. Lahat ng dinidisciple nila as a church, lahat ng inaabot nila through missions, gagawa ng mabuti. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit kapaki-pakinabang ang pagsunod sa gawain ng Diyos, kasi po nagmumultiply ang good works. Ang isang patak ng tubig, maaari po yang makabasa ng maliit na portion ng lupa. Pero pag maraming patak na po, maaari na po itong magdulot ng pagbaha. Marahil pakiramdam natin hindi naman masyadong mapapansin yung tulong ko, yung concern ko sa church, yung 10 pisong missions ko, ganyan lang naman yan. Maliit lang yan, wala yan tulong. Pero alam niyo po, kapag nakikita po kayo ng iba na actively nagpa-participate sa gawain, nakaka-encourage po tayo. Even yung pag-attend nyo lang po sa church, nakaka-encourage. Kasi imagine niyo po, kung hindi po kayo regularly umattend sa church, kakalahati lang po ang tao dito, madi-discourage din po yung mga nagpipreach dito at nagsaserve. Pero dahil andito po kayo, nai-encourage po ang lahat. Hindi ako absent sa service kasi makikita ko si sister ganito, kasi si brother ganito. Attend ako sa kapihan kasi may magdadala ng tinapay doon, kakain ako doon. Sa tea time, hindi ako mawawala kasi maririnig ko yung preaching of the word. Nakaka-encourage po. Kapag po tayo ay gumagawa ng good works for the Lord, nagkakaroon po ito ng mas malaking impact. Kilala niyo po si Tito Ray, di po ba? Yan, si Tito Ray. Bago po mag-pandemic, may 2 batang nagtitinda ng karyoka kapag linggo dito sa church. Naalala niyo po yon? Yan. Simple lang naman po yung ginagawa ni Tito Ray. Iaalok niya yung paninda ng 2 may ex-deal sila, may ex-deal. Kukunin ni Tito Ray yung mga karyoka, pero yung 2 bata, attend sa Sunday school at children's church. Si Tito Ray ang bahala sa karyoka. At marahil marami po sa inyo dito nakabili na ng karyoka. Tama po? Yan. Hindi po umuwi yung mga bata na hindi nakakaubos ng karyoka. Halos linggo-linggo po siguro kumakain si Tito Ray ng karyoka. Yan. Kung hindi man po siya, si Pastora Glo siguro yung umuubos ng mga karyoka o pinapabigay po sa inyo. Hindi na po natin nakikita yung mga batang yon. Pero marahil nagsilakihan na po sila. Pero sure po tayo na taniman po sila ng salita ng Diyos sa kanilang mga murang isipan ng mga panahon na yon. For sure, nakwento din nila sa mga magulang nila yung pabor na tinatanggap nila mula sa marami po sa inyo. Lalo na yung mga bumibili at kumakain ng karyoka nila. As a church, starting with Tito Ray, simple lang naman po yun. Iaalok niya lang. As a church, nakapag-minister po tayo sa 2 batang to. Nag-multiply po ang good works dun sa scenario na yon. And this is what happens when we do God's work. God's people are seen in action and the effect multiplies. Simpleng-simple lang, pero lumalawak ang impact. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:9-11, partner kami sa pagsaserve sa Diyos at kayo ang bukid ng Diyos. You are God's field. Kayo rin ang building niya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, nilagay ko ang pundasyon gaya ng ginagawa ng expert na karpintero. Si Paul po ito. At may ibang nagtatayo ng building sa pundasyon na yon. Pero dapat maingat ang bawat nagtatayo kasi wala nang ibang pundasyon na pwedeng ilagay except sa nailagay na ng Diyos. At si Jesus Christ yon. It is worthwhile to do the work of the Lord, to carry the mission, because we know that the Lord is creating in us a people zealous for good works. Hindi para magpa-impress, kundi para maging active partners ng Panginoon sa kanyang kingdom.
We are building from the solid foundation that is our Lord Jesus Christ. Lahat ng ginagawa po nating mabubuting gawa, again, not to earn salvation, lahat ng ginagawa natin as a response to the grace that we have received from the Lord. Ginagawa natin yan. Ang anchor po niyan ay ang ating firm foundation na si Jesus. Ang gawain, sinisimulan ng ating pastor, ng ating mga leaders, at ang bawat isa sa atin nag-aambag sa pamamagitan ng ating participation. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, upang magkaroon ng transformation sa buhay ng mga tao at upang mag-multiply ang good works. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating kingdom. Nakatungtong lang po tayo sa ating matibay na pundasyon na walang iba kundi si Jesus. We understand that the weight of the mission seems unbearable, but it is worth carrying. It is worth pushing. Tama po ba? Mabigat man ang pinapagawa ng Panginoon, pero alam nating may nangyayari sa ating pagsunod dito. Ngayon po pumunta po tayo sa exciting part. Point number 3, the warrant of the mission. We are the proof that the mission is possible. Tignan po yung katabi nyo. Yan. We are the proof that the mission is possible. Nakapanood na po tayo sa TV, di po ba? Sa mga pelikula, na kapag may hahanaping tao o bagay sa isang bahay, yung mga authorities, kailangan po nilang magpakita ng warrant, either warrant of arrest or search warrant. Ito po ay katibayan na inaalaw sila ng batas na gawin po yung paghahanap na yon. Sino na po nakatanggap ng warrant of arrest dito? Meron po ba? Okay, good. Wala naman. Pagdating po sa warrant o katibayan ng ating paglilingkod, ano ba ang maaari nating ipakita? What is the proof that the mission is possible? Kagaya ng sinabi ko, we are the proof that the mission is possible. Pasintabi po sa verse, Titus 3, verses 3 to 5. Dati dati mga BO tayo. Hindi masunurin, naliligaw at naging alipin tayo ng kung ano-anong pagnanasa at luho. We were once foolish, sabi ng verse. Namuhay tayo sa kasamaan at inggit. Sobrang galit sa atin ng mga tao, galit din tayo sa kanila. Pero nung pinakita ng Diyos na tagapagligtas natin kung gaano siya kabait at kung gaano niya tayo kamahal, iniligtas niya tayo. Hindi ito dahil sa kahit anong nagawa nating mabuti, kundi dahil sa awa ng Diyos. Niligtas niya tayo sa tulong ng Holy Spirit na naghugas sa atin para ipanganak tayo ulit at magkaroon tayo ng bagong buhay. Pag may nagtanong po sa inyo, pag may nagtanong po sa atin, ano yung proof na powerful at effective pa ang mission ng Diyos, tumingin lang po tayo sa salamin. Alam niyo po, we are the primary warrant of His mission. We are the proof of His grace. Dati mga salbahe po tayo, mga naliligaw ng landas. Baka nga po masahol pa tayo dun sa mga Cretans. Ano po sila? Sinungaling, asal hayop, mga tamad, patay gutom. Baka masahol pa tayo dun o mas madadagdagan pa natin yung listahan. Pero nang dumating sa atin ang grace ng Panginoon, nang inabot tayo ng mission ng Diyos, nagkaroon po ng pagbabago ang buhay natin. Sino po dito ang binago ng Panginoon ang buhay niya? May bagong buhay na po tayo. May eternal life na po tayo. We are the proof of that mission. That mission is possible. And because we are now enjoying His goodness, we can participate in His mission without any guilt and reservation. Minsan po kasi inisip natin, hindi ako pwedeng maging part ng mission na yan, ng gawain na yan. Hindi ako pwedeng mag-disciple. Hindi ako pwedeng mag-reach out. Kasi marami pa akong kasalanan. Kasi hindi ako worthy. Kasi marumi ako. Hindi pa ako ready, hindi ako pwede dyan. Pero ang ganda po nung ginamit na words dito sa Titus 3, 6-7, binuhos at pinaapaw
sa atin ng Diyos ang Holy Spirit sa tulong ni Jesus Christ na nagpagligtas natin para gawin tayong karapat-dapat dahil sa kagandahang loob niya. At maging tagapagmana tayo ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Pansinin niyo po yung words na ginamit, binuhos at pinaapaw. Binuhos at pinaapaw. Pag umaapaw po, konti po ba yon o hindi? Nag-uumapaw nga, ang dami, mako-cover ka. Ano yung binuhos sa atin? Yung grace ng Panginoon. Sobra-sobra po ang tinanggap natin. Binuhusan na tayo, nag-uumapaw pa, kaya wala na po tayo dapat dahilan para mag-say no to do the work of the mission. Pansin ko lang din po ngayon, Diyos, Holy Spirit, sa tulong ni Jesus Christ. The whole Trinity working in us. The whole Trinity working in us as we do the mission. Wala na tayo dapat dahilan para hindi gawin ang pinagagawa ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, no more excuses. Yan. We are the proof that the mission is possible and help is available to make the mission possible. Inaanyayahan tayo ng Diyos na maging bahagi ng dakilang gawain ng missions sa anumang paraan na kaya natin. Though not every one of us received the call to be a missionary, hindi tayo lahat tinawag para maging missionary. For us to be obedient to the Great Commission, we must be involved in missions in any way possible. Hindi ka man missionary, pero dapat bahagi ka pa rin ng gawain ng misyon. Bago ka man o matagal ka ng believer, bata ka man o matanda, maaari tayong maging bahagi sa gawain ng missions. We think of this work as pushing a boulder up a hill. It is an impossible task sa tingin natin. Kasi totoo naman po, imposible po talaga siyang magawa kung sa sarili lang po nating lakas. Kung sa sarili lang nating effort. Imposible po talagang magawa ang pinagagawa ng Panginoon. Only through Christ it becomes possible. Bakit? Because He is the God of impossible. Kaya natin magagawa ang misyon. Hindi sa sarili nating lakas at kakayanan, dahil lang po sa tulong ng Panginoon. Sabi po ni Peter, kinote niya si Isaiah, 1 Peter 2:6, sinabi nga sa scripture, tignan nyo, pumili ako ng isang pundasyon na bato, ilalagay ko ito sa Zion, hindi mapapahiya ang kahit sinong maniniwala sa Kanya. Hindi mapapahiya ang kahit sinong maniniwala sa Kanya. Sobrang reassuring po ng salita ng Diyos. Hindi mapapahiya. We will never be put to shame. Kung maalam po kayo sa construction, mas ma-appreciate nyo po ang sinabi ni Peter. Yung cornerstone po, panulukang bato sa ibang translation, ito po yung basihan ng pundasyon ng isang structure. Its size, placement, and solidity were crucial if the building was to stand. A good builder would invest much time and energy in choosing and shaping the perfect cornerstone. Sa buhay spiritual po natin, si Kristo yung ating cornerstone. And with Him as the cornerstone, we will not and we will never fall. Those who trust or believe in Jesus can be confident that God will not put us into shame. We are part of the house built by God, the house that will never fall. Kung ang Diyos ang cornerstone ng buhay mo, hindi ka natutumba, hindi ka pa mapapahiya. Kaya makakaasa tayo na matibay ang batong sandigan po natin. Hindi po natin basta sinasabi lang solid rock, firm foundation. Hindi lang po yun dahil doon. Kasi ito po yung totoo na sinasabi ng salita ng Diyos. At sasamahan niya tayo sa atin pong pagsunod. Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot. Kasama mo ako, huwag kang mag-alala, ako ang Diyos mo. Palalakasin kita, tutulungan, di ka pababayaan ng nagliligtas kong kapangyarihan. Sa English po, I will uphold you with my righteous right hand. Imagine niyo po, yung right hand ng Panginoon, dun sa picture kanina na pinakita. Dalawang kamay natin nagtutulak. Pero yung righteous right hand ng Panginoon, kasama po nating tumutulak.
Doon sa malaking tipak ng bato na yun. Ngayon, hindi pa po ba natin kaya yung mission? Yung katulong natin sa pagtutulak ng boulder na yon, yung ating mismong firm foundation and solid rock. I would like to end with this story. In 1967, si Doug Nichols was serving as a missionary in India. Doon siya nakakuha ng tuberculosis. Sakit po siya habang nasa mission field. Pinalala po siya sa isang sanitarium para magpagaling. Dahil Amerikano siya, syempre, puti siya kumpara doon sa mga naandun. Akala po ng ibang mga pasyente doon sa ospital, mayaman po ito si Doug Nichols. It was just as broke as they were, sabi niya. Nabubuhay lang siya sa support ng sending organization ng church nila. Habang nasa ospital po, sinubukan po niyang mag-share ng gospel doon sa mga pasyente sa pamamagitan ng pagbibigay ng tracts, ng Gospel of John. Yan, mga babasahin, yan. Mga maliliit na pampleto, yan. Babasahin about the Gospel of John. Pero yung mga tao doon, di siya pinapansin. Hindi po siya sineseryoso. Unti-unti po, nadi-discourage na po siya, nawawalan na siya ng pag-asa, nagtatanong na siya sa Diyos, bakit ba siya hinayaan na mapunta sa lugar na yon, tapos sa kalagayan na yon? Bakit naman dito pa ako, bakit naman nagkasakit ako, bakit nandito ako? Yan, ganyan. Nawawalan na siya ng pag-asa. May mga gabi kung saan nagigising siya sa tunog ng mga ubo. Ubo-ubo sila. Nasa ward siya ng mga may TV. Kung hindi po galing sa kanya yung ubo, galing sa ubo ng mga kasama niya. Isang umaga, hindi siya makatulog kasi sakit ng lalamunan niya kakaubo. May napansin po siya, isang matanda na sinisikap makaupo sa gilid ng kama pero hindi po kaya ng katawan. Na-imagine niyo po, yung gusto niyang bumangon, tapos maya-maya babagsak na lang. Babagsak na lang ulit sa higaan. Kitang-kita po niya yung pagod at yung exhaustion, yung panghihina dun sa katawan nung matanda. Tapos iiyak na lang bigla kasi helpless siya helpless siya. Kawalan ng kakayahang bumangon. Naulit po yung eksena kinabukasan. Tapos, ng mga sumunod na oras, nung araw na yon, bigla pong may umalingasaw na amoy doon sa ward. Nag-number 2 na pala. Inabot na ng call of nature yung matanda doon sa higaan niya. Sinisikap niya pala na makapunta sa banyo, hindi niya na kinakaya. Hindi kaya ng mahina niyang katawan. Alam niyo po, galit na galit yung mga nurses kasi kailangan kasing linisin yung lugar. Sila maglilinis Kailangan linisin yung dumi. Yung isang nurse, sinampal pa yung matanda. Hiyang-hiya yung matanda, kaya ginawa niya na maluktot na lang po niya. Sabi sa material, he curled up like a ball, tapos umiyak na lang po siya. Hihiya po siya. Nung sumunod na araw, mga 2 a.m., nakita ulit ni Doug na sinisikap ulit ng matanda na tumayo. Pero hindi siya nagdalawang isip. Dali-dali po siyang bumangon, tinulungan niya yung matanda. Sinukbit niya, tinulungan niya makalakad. Inalalayan hanggang sa makarating sa banyo. Nung matapos po yung matanda, binalik niya ulit sa higaan. Sobrang grateful po nung matanda kay Doug. Thank you sa lengguaheng hindi niya naiintindihan. Nahalikan pa siya sa pisngi. Pero hindi po yun yung ending. May mga umagang nagigising na lang po si Doug na may pasyenteng nag-o-offer sa kanya ng mainit na tsaa. Pagdilat yung ganyan, may nag-o-offer sa kanya ng tsaa na Indian. After i-serve sa kanya yung tsaa, magmamotion yung Indian. Gusto daw niya nung babasahin, nung tracts na pinapamigay ni Doug. Yung mga taong yon, hindi po sila marunong mag-English, pero gusto po nila nung babasahin. Sa buong araw po, nilalapitan na siya ng mga tao. Nurse, interns, doctors, maging mga pasyente. Lahat po sila humihingi na ng tracts, booklet, Gospel of John. At sa panahong nandun siya sa sanitarium, marami ang tumanggap at nakarinig na magandang balita ng kaligtasang bigay ni Jesus. Ang sabi ni Doug, I simply took an old man to the bathroom. Dinala ko lang siya.
Church, the mission may be difficult, but it is doable. It may seem impossible, but God can make it possible. And He can make it happen before our very eyes if we are willing to be used. Kagaya ni Titus sa Crete, maaari din tayong gamitin ng Diyos sa mission field na ibinigay niya sa atin. Remember the Great Commission na binabanggit ko kanina, di ba? As we go, make disciples. Sa pagpunta niyo po sa palengke, talk to that vendor, lalo na kung suki niyo naman po siya. Talk to your office mate. Kausapin niyo po siya, hindi porket may cubicle na nakaharang sa inyo, haharangan na rin po yun ng gospel. Yung gym buddy niyo, kung lagi kayo nasa gym, kasama niyo sa bahay. Yung mga co-teachers niyo, o kung kayo ay teacher, estudyante po ninyo. O mga classmates po ninyo, kung kayo estudyante. The mission is weighty, mabigat, but it is worthy. And we have warrant that it is still possible because Christ is working in us and through us. And we will never be put to shame. Ang kailangan lang natin ay sumunod at simulang itulak ang boulder. Siya na ang bahalang magbigay sa atin ng tulong at lakas para ma-accomplish ang pinagagawa niya sa atin. Ang tanong na ihiwanan ko lang po sa inyo, are you ready to push the boulder? Are you ready to make disciples? Yan po ang mensahe ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo. Maraming salamat, Pastor Martin. Yan. Handa na po ba nating i-apply yung salita po ng Panginoon? Parang ayaw niyo po ha. Gusto niyo po bang i-apply yung salita ng Panginoon po? Ngayon na? Ngayon na? Yan, sabi po sa point 1, di ba, yung weight of the mission, napakabigat. Yung weight of the mission. Pero kung tayo po ay tulong-tulong, mas mapapagaan po yung boulder na itulak po natin. Amen po ba? Kaya po, ang gawain po ng missions, every last Sunday ay missions giving po natin. Ngayon po ay missions conference po natin. Para sa mga hindi pa po nakapagbigay ng missions pledge, ay papamigay po ng mga ushers po natin yung form na ito para makapag-fill up po tayo ng ating missions pledge. Taas nyo lang po yung inyong kamay kung hindi pa po kayo nakapag-fill up ng missions pledge form po natin para mabigyan po nila kayo. Okay? So sige po, itaas nyo lang po yung inyong kamay habang nagbibigay po yung ating mga ushers, ay meron lang po akong i-explain. Yan. Lahat po ng mga official members po, last Sunday ay nakapag-fill up na po nito, fill out na po ito. Pero yung mga members pa po na hindi pa nakapag-fill out, it is our responsibility po. One of our responsibilities na mag-fill out po at mag-support sa ating missions. Kapag tayo po ay attendee, we encourage po na makapag-support din po kayo sa ganitong gawain, pero hindi po required sa ating mga attendees. Okay? Pero ina-encourage po namin. Okay? So instruction lang po. Dito po sa ating forms, yung ibabaw, nandyan po yung pangalan at saka yung petsa. Tapos yung nasa ilalim na part ay yung amount po na ibibigay natin. Pangako natin sa Panginoon, buwan-buwan na ipagkakaloob. Paki-fill out lang po ng maayos din yung pangalan po, buong pangalan po. Huwag pong signature ang ilagay kasi hindi kayang basahin ni Sister Rose yung signature po ninyo. Okay? Yan. And then, andun po yung signature nasa baba at saka yung date. Okay. So, yung ating pagbibigay po ay mas maganda po i-appropriate po natin dun sa ating tithes giving. Pag yung tithes natin, binibigay natin 5,000. Tapos yung missions natin, 50 pesos. Parang hindi naman po, di ba? Hindi proportion. So, dapat maging proportion po yung ating pagbibigay sa tithes at ganun din po sa missions. At huwag po kayo mag-alala dahil sabi ko nga, i-apply po natin yung salita ng Panginoon ngayon. Yung mga missions po, missions pledges po natin ay hindi po nananatili dito sa church na ito. Yung mga missions giving po natin, napupunta po yan sa mga tribo, napupunta po yan sa ibang bansa. Natutulungan po natin yung mga missionaries po na ng Foursquare
para patuloy na ibabahagi ang salita ng Panginoon sa lahat ng dako ng mundo. Okay? All the ends of the earth, sabi nga dun sa verse kanina. Okay? Na-fill out na po ba natin yung ating mga forms? Yan, kapag na-fill out po, pwede po ba tayong tumayo lahat at bigkasin lang po natin itong pangako po natin sa Panginoon? Nawa, hindi lang po ito babasahin, kundi magiging pangako po natin ito sa Panginoon. Okay? Lahat na lang po para sabay-sabay na po. Yan. Sundan nyo na lang po ako. Bilang anak ng Diyos, nalalaman kong ako'y kabahagi ng malaking gawain ng missions. Maaari akong humayo at magpahayag ng mabuting balita sa ibang tao. Maaari din akong manalangin. Maaari din akong magbigay ng aking kakayanan. Maaari rin naman akong maglaan ng salapi, magagamit sa paglaganap ng salita ng Diyos. Ang missions pledge na ito ay pangako batay sa pananampalataya na pagkakalooban ako ng Diyos ng buwang-buwang salapi na maaari kong maibahagi sa missions program. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pangako mo sa amin na patuloy ikaw ang nagbibigay at nagsasawang ipagkaloob, ibuhos ito sa amin, Panginoon. Gamitin mo ang mga missions pledge na ito, ang mga pangako namin upang patuloy ding maabot, Panginoon, ang mga ibang tao pa na nangangailangan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga pledges na ito upang mapagaan ang trabaho din ng mga missionaries namin. Pagpalain mo ang bawat isa, tapat at masayang nagbibigay para sa iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mari na po tayo umupo at i-collect po ng ating mga ushers po yung ating mga forms. Kasama na rin po yung ating pledges po. Yung nasa babang part lang po yung ibibigay po natin sa ating mga ushers po. Okay? Yung sa taas, may iwan po sa inyo para hindi nyo po makalimutan yung monthly pledge po ninyo, pwede nyo pong isulat na rin sa taas para hindi na po kayo tanong din ng tanong sa office. Okay, Sister Rose po. Mga bago pa lang. Yan, sa mga bago, meron pong portion din po sa ating envelopes. Kung magkano po, isulat nyo po ng maayos din po para maayos din po yung recording po natin. At hindi po tayo nakakatanggap ng sulat kapag patapos na. Okay? Yan. So sige po, nandyan po yung mga ushers po natin, mga deacons, deaconess, patulong na lang po para mabilis po tayo makapag-collect ng ating missions giving. So God bless you po. Habang nagko-collect po, pati po yung missions offering niyo for the month of January, pwede nyo na isabay. Kung hindi naman, habol nyo na lang sa Sunday. Just a few announcements po. Last few days na lang po sa convention na mag-sign up. Last 3 days na lang. Kasi baka bigla nyo naisip, ay parang kaya ko, parang afford ko pala. Kasi parang nagbumaba yung airfare nitong huli, parang nasa less than 5,000. Habol kayo kung gusto nyo po. Pero last 3 days na po. Okay? Maganda lang po ito kasi bihira naman mag 75 years ang Foursquare. At nung Sunday, wala kasi usually ng Sunday, Monday nag-start. Pero mag-start ng Sunday, April 7, birthday. Okay. Ang saya lang na buong Cebu yata magjo-join dun sa Sunday service na yon. Yung buong mga 5,000 tao siguro mangungumunyon sabay-sabay, ganon. So, lahat ay parang barong, ganyan. So, ang ganda lang tignan nung buong bulwagan ay mangumunyon. At sa hapon ay fun time naman po yan siya. Ako po yung maglilid dun sa hapon. Suportahan nyo naman.
Oo. Oo, yan. At yung mga tao po natin dito ay gagawa ng production na medyo mabigat-bigat. Kung kayo po ay kasama sa convention at gusto nyo sumali sa production kasi artista kayo, nag-iinarte kayo, pwede naman po. Usapin nyo lang po si Ate Jovi or si Ate Rhythm or si Kuya Ferl if you're interested. Kung tiga convention delegate kayo. Number 2 announcement. Nagsimula na ho kahapon ang tutorial ministry po ng church na ito. What is it about? Because we found out that many of our constituents, our children, hanggang grade 9, talagang marami po talagang, I'm not insulting them, I'm just mentioning this so that you will be burdened for them, na minsan kahit na grade 5 na po sila, grade 6, they don't know how to read. And it's a sad fact, okay? At hindi daw kasi nila naintindihan, iba-iba ang sinasabi nila, hindi naman daw tinuturo ng mga guro nila, wala naman daw pinagagawang ganon, hindi naman nag-i-explain. So, sobrang nasasaktan ako na umuusad sila sa pag-aaral na hindi nila naintindihan. Kaya I know yung mga nagsimula na nung ministry na yun kahapon, the teachers that I had, no, na-burden din po sila. Kaya salamat sa Diyos kasi merong mga tumulong kahapon. Ang available lang po kahapon was English, 2 guro po yun. Isa sa science, parang 2 na rin sila sa science. So next Saturday po, 1 o'clock, kapag alam nyo from preschool to grade 9, grade 10, grade 11, medyo may deficiency kayo sa English, sa math, sa science, at sa Filipino po. You can come at 1 o'clock. This is the tutorial ministry. Help natin po na because we are holistically helping people, hindi lang ho tayo tumutulong sa spiritual. We want our own people to be confident when they attend class because alam nilang magbasa, marunong silang mag-compute. Hindi sila natatakot kasi marunong sila mag-analyze ng mga problem. Because alam ko pinagdaanan din ng iba sa inyo yan na nag-struggle din kayo sa pag-aaral. Buti nga ngayon may mga pwede na mag-tutor. Dati wala yun. Talagang sariling sikap talaga. Pero salamat sa Diyos. So, pumunta lang po kayo na 1 o'clock and if you want still to assist man lang or to help, so 4 na subjects na yon, please approach me lang po para mapagtulong-tulungan po natin yung ministry. Nabibigyan naman po ito ng pamasahe kahit papaano. Salamat sa Diyos. At nagkataon marami kaming pagkain kahapon at sobra, kaya nakakain pa lahat ng bata na cheesy macaroni, mac and cheese. Na-enjoy nila yung mac and cheese kahapon. Alright, so please approach me on that matter. Okay? Let's all stand together po. Pansinin nyo, nagbabagong buhay na talaga kami, ha? Oo, di ba? Tignan natin sa susunod na mga buwan. Sige po, taas po natin ang ating 2 kamay. Sa Diyos na tumawag sa amin at hindi binabawi ang pagtawag sa amin, salamat. Panginoon Yesus na patuloy na nagpapaabot ng pabor at grasya, kagandahang loob upang magawa yung pinagagawa sa amin. At sa banal na Espiritu na laging nasa amin, tinuturuan kami, ginagabayan kami, inuudyokan kami para gawin yung pinagagawa. Salamat po, you are our Parakletos. Salamat po. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa ginawa mo ngayong araw at sa pag-alis namin sa lugar na ito na marami kang gagawin sa week na ito na gagamitin niyo po kami to push the boulder up the hill with confidence and with enough strength, Panginoon Diyos. Masaya kami magte-testimony, Panginoon Diyos, na nagawa po namin yung pinagagawa po ninyo. Ito ang aming pasasalamat sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. And everyone will say, Amen, Amen. God bless you all po and see you sa online prayer cell and sa next Sunday, Communion Sunday. Installation also of our officers sa next Sunday na po i-announce. Bring your Bibles po next Sunday.